Ang pag-usapang bike na, malayo-layo na ako. Alam ko kasi na yung presyo ng bike ko, presyo lang ng mga accessories nila. Sumama ako sa isang grupo na wala akong kakilala. Umalis ako ng 6:50 ng umaga sa bahay. Kapadyak naman ako papuntang train station. 10 minutes naman ang padyakan ko. Kailangan ko kasi sumapay ng train para makarating ako ng mas maaga. Sana pag-usapang tagpuan. Pag may dala ka namang bike, ay kailangan sa pinakaunahan o pinakaurihan ka sasakay. Wala pa masyadong pasahero. Maaga pa kasi. Kahirapan akong ipwesto ang bike. Buti na natin ron ako ng Koreano na ganyan ang pagkaladay. Para daw ako'y makaupo. Ako na may isang transfer pa ng train upang makarating sa tagpuan. Dilipat na rin ako ng Sinbundang line kaya kailangan ko sumamay ng train. 6 na oras din kasi namin pinadyak noon hanggang Seoul. Sa dulo huli naman ako, pupwesto sa pangalawang train. Ang train naman ito ay walang driver. Magkabilang dulo ay ganyan lang. Umupo na rin ako dahil malalayo pa naman ang biyahe ko. Pangalas 8 makarating ako sa tagpuan. Bababa na rin ako ng train. Papadyak naman ako ng mahigit 2 kilometro. Nasa 10 minutes naman ang aking papadyakin. Plano ko naman kapag ang grupo na sasamahan ko na wala akong makasama na naka-mountain bike ay mag-solo ride na lang ako. Dalag-dalan ko na lang ang tatak ng aking passport. Alam ko kasi lahat ay halos naka-road bike. At dala na kasi ako noon. Hirap kasi sumabay sa mga naka-road bike. Papadyak naman ako ng 2 kilometro para makarating ako sa Banpo Hangang Park. Doon kasi pag-usapan tagpuan. Malamig na rin kasi dito kaya ako naka-jacket na. Nakarating naman ako sa alas 8. Basta paaga ang dating ko. Mas maganda naman kasi. Baka kasi ako lang ang first timer na sumama. Dahil masyado akong maaga, nagpaikot-ikot muna ako dito sa lugar. Sa wakas may nakita na rin ako. Parehas naman kami first timer sumama sa kanilang grupo. Ang gaya naman kumain ng aking kasama. Kasi hindi ba na siya nagagahan. Dalan din naman ako. Kaya bumili na rin kami ng makakain. At may mga dumating na rin. Medyo natuwa naman ako kasi naka-mountain bike. Kahit paano may makasabay naman ako. At hindi lang pala yon. Sabi din ni Kuya Rodel na may kasama pa siya naka-trail bike. Kaya naman buo na loob ko na sasabay sa kanila. Dito talagang tasting namin ng trail bike. At yan napakasarap pala mag-trail bike. Kaso lugi naman kapag triktahan. At siyempre hindi na bago sa akin. Ang pag-usapang bike na, malayo-layo na ako. Alam ko kasi na yung presyo ng bike ko, presyo lang ng mga accessories nila. Siyempre gusto ko rin naman magkaroon ng ganyang bike. So sa ngayon, hanggang tingin na muna ako. Kasi marami pa tayong dapat tunahin. Basta mag-enjoy lang ang makakarating sa iba't ibang lugar. At lumarga na nga kami. At ang loop namin ay Paldang Bridge naman. At sadya napakaganda talaga ng mga tanawin. Pero gusto ko talaga mag-bike. At okay naman yung mga asama ko. Alala lang kasi talaga sila. Ay may kasama sila naka-mountain bike. Ito naman yung una namin tigil kasi kailangan namin antayin mga naiwan. Lugi naman kasi talaga ang mountain bike pag gaya nitong rektahan. Ang pumadyak pa rin kami uli. At sa lugar na to ay matao na rin kaya kailangan na rin mag-iingat. Humigil na rin ako sa pagkuha ng video. Delikado rin kasi kapag isa lang ang hawak sa manibel. As may plan din na kasama namin. Pero okay lang naman. Di naman mabilis ang takbo. Paahon din kasi. Tumigil na rin kami ng pangalawa. Paghintayan uli. Ang dami rin Pilipino na iba't ibang grupo na napapang-abot kami. Dito lang rin sila. Kaya pumadyak kami uli. Nakati na rin kami sa Paldang Bridge. Sa ito ang loop namin ngayon. Batawin namin sa tuloy na to. Sa kabila naman kami dadaan pabalik. 11:36 naman kami nakarating dito. Mahigit 2 oras din namin pinadyak. Tag-iipon-ipon ulit kami. Madyak ko naman kami uli. Abutan naman namin ang grupo ng Pinoy na batang hamog. Pagdating namin, paalis na rin sila. Dito kasi ay pahinga. Kaya ako kasi napakataas dito. Ay marami ding tumutok. Kinaya ko naman yung ahor. Pipicture-picture muna kami bago umalis. Malis na rin kami pabalik. Ay kasama kong uminto, bibili lang siya ng tubig. Nakuha rin siya nakagutom. Nakalagpas na rin ako noon dahil maisip ko wala siyang kasama. Binalikan ko na lang siya. Tatapos din na namin, right? Pero hindi naman kami robot. Sama talaga sa plano. Dito kami nakain. Nung sarap to kasi dito. Matagal-tagal din kami nagtambayan. Nakailambuti ng soju din. Tamang kwentuhan. Riti-riti naman kami natapos kumain. Nakapag-desisyon na mag-iwan-wala. Kapag namang balikan yung bike spot. Dalawa kasi nadaanan namin. Hindi ko kasi tinatapan no, kasi akala ko mayroon na akong mapapaktawa. Dahil ang pagting ko sa mapa. Sakto lang pala. Solo ride na lang ako. Nakarating na rin ako sa isang tatakan. Tinatakan ko na rin agad. Para papadyak na naman ulit. Tatak sa pangalawang tatakan. Nakarating na rin ako dito. Ay di sa oras ko rin pinadyak. Mula doon sa kinainan namin. Pagkatapos kong magtatak, hanap na ako ng pinakamalapit na train station para makauwi na. So kung alas 5, nakarating din. Alas 7 ng gabi naman ako nakauwi ng bahay. Nagpapasalamat nga pala kayo 90 Filipino cyclists in South Korea. Salamat sa pag-invite. Kaya talaga sa pakaramdam pagkatapos ng ride, lalo na pinabukasan. Ramdam mo talaga nag-expand ang iyong kondisyon at masaya din ang iyong mentality. Kahit sa magagandang tanawin mong makikita hanggang sa muli. Maraming salamat sa nanonood. Paalam!